Sabi sa'yo, pagtulog-tulog eh. 3. 1, 2, 3. May isa nga kasi nga nalaglag doon sa doon sa kabila ng bakod nito. Oh. Kaya kailangan yung ilabas. Kailangan hatakin, ilabas para dito talaga mailagay kung saan siya nakatayo ang puno. Tama. Talino ka, Jer. Kala mo hindi ka matalino. Kakain lang eh, kahit malino. Talino rin pala ito eh. Oo. Ngayon, tataya, pag isang lilit na naalsa, tumpit niyan. Ayan. Galing din ni Jerry, no? Ano ba natapos niyan? Criminology. Criminology. Oh. Graduate yan, commerce, ano? Ito yung kubo nga natamaan sa niyog. Oh. No? Hindi ko alam nag-aaral yan sa... Natamaan sa galapa ng niyog. Yun, siyempre, marupok na. Jing! Ayan, oh. Alam na nag-aaral Marupok na kaya madali siyang bumigay. Hindi eh. Talino eh. Nahampas na ng galapa ng niyog. Yan, oh. Kaya siya ay Tulong doon. Beno, dito tumulong ka rin, Beno. bumigay. Yan, oh. Galit pa kasi itong malunggay. Pati malunggay, oh, nagiba. Nabali. Ito yung kabilang bakod na to, yung pader na yan. Yung pader na yan, doon sa kabila niyan, Karuhatan na yan, sakop na ng Karuhatan. Barangay Karuhatan. Dito ang kabila, Barangay Jinti, no? So, yan ang pagitan ng Karuhatan at saka Jinti, yung bakod na yan. Oh. Ang sabi pa sa taga rito, matagal ang nagawa yan. 9 million daw ang nagasto sa pader na yan. So, mababa pa lang ang value ng pera noon. Kumbaga sa ang pera, marami pang mabibili o mura pang mga bilihin sa kapanahonan nung ginawa yung bakod na yan. Solid yan, solid. Hindi yan hollow block. Solid concrete. Kaya no, ito yung nagiba. Ito yung nagiba nga ano. Sige, tali. Tali ba? Kasi marupok na talaga. Oh. Magiba yan kahit na hangin lang yan. Siguradong babagsak na yan. Naisip pa yun? Pero kasalanan pa rin sa nagputol ng puno ng niyog. Kung bakit dyan napunta. Dito ka. Ayan, dito lang. Dito ka. Ayan. Ito yung bakanting lote nito. Ayon sa may-ari nito. Nasa mga 700 square meter. No? Kulang-kulang 1 hectare hanggang doon. Hanggang doon sa kabila. Kita mo yan, kita mo. Nakali mo. Palaspas. Ako na. Lagay ko hindi pa matatapos ito sa araw na to. Mayroon pa doon sa kabila, iniwan din namin kasi may events doon. Kaya hindi na tuloy sa araw nito. Doon sa Ricky Street sa May Tanyada.
Marami kaming naumpisahan nga hindi natatapos, hindi nakabinbin, no? Doon din yun sa merkado. Doon sa may tinawag na Mayura. Doon sa Mercado Street, sa likod ng Pandayan. Hindi rin, marami pa rin ang anuhin doon, marami pang tinuturo si Mayura doon na ipaputol. Tapos mayroon pa doon sa Independence, hindi na tapos iniwan lang din dahil sa natamaan yung isang kasama namin doon na taga-akyat ng puno. Bumalikwas yung sangan, tamaan sa mukha, no. Tapos yung doon sa Tanyada din, iniwan din namin, hindi na kasi ang dahilan may events ngayon doon kasi business establishment, mayroon silang private pool na pinaarkilahan. Ay nagkataon nga sa araw nito mayroong nag-arkila, kaya hindi kami na tuloy doon pag samantala munang pinagpaliban. Kaya dito kami sa Fortune 2, sa ila ni Fortune 1, sa ila Kagawad Edison. Kaso maraming puno ang ni-request dito, no? Mga malaking puno, itong punong alagaw, ito yung kahoy ng alagaw. So malaki na, hindi na biro ang laki ng puno na yan. Tapos punong mga saging, mga niyog, mangga, hanggang doon sa lahat ng puno nga malapit sa pader pinapatanggal kasi yan ang ginagamit ng mga taong galing dyan sa kabila tumatawid dito. Diyan sa puno dumadaan, o yung galing naman dito tumatawid diyon sa kabila. Pagtawid nila diyan, karuwatan na yan. Pag sila naman tumawid dito, jinti na, no? Itong bakanting luti na to, ng maraming mga puno. Yung nakita niyo, maraming puno. Yun, ayun, umpisa na naman sila. Atak. Yun, malapit na maiangat yung sanga na yun. Yung sanga na yun, yun ang iangat nila. Yan. Yun, lapit na. Ilak nyo. Nakalak dito sa dito nakasabit sa puno na to para naka-steady. Ayun. Lapit na. Ayun. Yan lang muna mga kapobre. Patuloy ang pobreng kabinero sa lugar na to. Muli, thank you so much. We love you all. God bless sa ating